Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosan. Kasama po natin Commissioner Arthur Ling ng Commission on Elections. Di ba lumilitaw kasi na parang hinuhukay nyo sarili ninyong libingan? Kasi kagaya nun, ang nangyayari palagi, delay. Tapos sasabihin, wala na tayong time para maging makapagpabid pa. So, negotiated. Tapos ganyan ang nangyari. Ito ngayon, ginawa ninyo na sabi ninyo nga hindi naman nakikitang pasok sa exemptions pero nag-decide kayo na para bang, di ba pagka sa mga didoso sasabihin nila, kaya bayaan mo, Supreme Court ang mag-rule niyan. I-rule tayo ng Supreme Court, sasabihin ng Supreme Court, hindi pwede kaya babalik tayo sa di makukuha natin kung ano yung gusto natin. Hindi ba, wala bang usapan sa inyong ganyan na? Wala po. Wala po naman. Ang nangyari po, kanya-kanyang pananaw. At ang masasabi ko, every member of the NBank, all the commissioners, acted in good faith according to what they saw was the legal issue and the correct legal interpretation. Kaya doon po sa pag-direct awarding sa Smartmatic ng repair ng old PICOs na hindi dinaan sa public bidding, mayroon po silang dahilan na binanggit sa majority resolution. Ako at isang commissioner po, iba naman ang pananaw namin. That said, once the commission in bank decides that is the decision, even I as dissenter will honor and respect it and will be bound by it. No, but to your conscience, alam ninyo na hindi ka tanggap-tanggap yun? Tama po yun. Okay. Yung personal ko, iniiba ko sa aking official conduct as a commissioner. I feel bound by the decision of the NBank. I respect my colleagues. I know that they are doing their job properly the way that I am also doing it. At mayroon tayong Korte Suprema ang namamagitan kung ano talaga ang tama. At oras magsalita ang Korte Suprema, yun na ang batas, yun na ang sinusunod natin lahat. Ngayon, tungkol po doon, Kuya Daniel, sa hukay, hindi namin, how do you say it in Tagalog, yung gumagawa ng sariling hukay. Nililibing nyo yung sarili nyo. Nililibing, lease by, no. Dito po sa 93,000, imposible na ito bibilihin dahil out of the present 7-member commission, 2 lang ang magre-retiro sa 2018. No, sir. Ako at saka si Commissioner Robert Lim. Okay. So itong 5 po na nagpasya na hindi bibilihin itong 93,000, I believe they are people of honor, hindi nila babaguhin ang kanilang commitment na hindi natin bibilihin yan. Dahil kung bibilihin natin yan, what will we do with almost 200,000 PICOs? Napakamahal pa ng pagbodegan yan. The same thing na nangyayari na ngayon, di ba? What are we going to do with the 82,000 na sabi nyo? Gagamitin po sa 2019. Yung 82,000, yan lang po ang pag-aari natin, pag-aari ng COMELEC. Itong 93,000, ililis lang natin, we will not be concerned about storage. Pero ang pag-uusapan pa rin dyan, kasi makina yan, computer yan . Later on, nasasabihin na naman dyan, alam nyo, meron na kailangan palitan, meron na kailangan i-upgrade, na kung gagawin naman natin ito, ay mas mamapamahal pa tayo kaysa bibili tayo ng bago. Ang dami yung pwedeng istorya. And don't tell me na naniniwala kayo na hindi na pwedeng mabago yan. Kahit na pa yung, di ba, ang Supreme Court nga, sila din, binabaligtad nila sarili nila . The decision is not cast in stone. It can be changed, theoretically. Pero sa nakikita ko po, Kuya Daniel, itong old PICOs, sigun din sa opinion ng DOST, ng COMELEC Advisory Council, ay maaari pa talaga i-upgrade sa kaunting halaga lamang. At maaari yan gamitin with good preventive maintenance. Yung balita ko, yung PICOs din ang ginagamit sa New York. 60 years na, same machines. Sabi nila, dahil after every election, pinoprogram yung maintenance, naka-input. Hindi tulad dito na dapat sana nagawa na natin. Dapat ganon. Dapat mayroong system of overall system. Na nakatipid sana ng malaki tayo kung nagawa yun. Tama po yun. So that is counted to the incompetence of the Commission on Elections. Well, maaari nyo po sabihin yan,
Hindi ko po dahil sinasabi. wala Hindi ko wala po sinasabi yun. That can be deduced with what happened already, hindi po ba? Kasi that's looking from the hindsight na eh. Hindi ko naman ho yung prediction. Well, based on past events, we could have done better. These are lessons learned, and we will seek to do better next time. Can you tell us now that you are a better COMELEC now? Maybe it's too early to judge. Ang aming pakiusap sa ating mga kababayan, pagbigyan nila tayo gumawa ng ating mga dapat gawin at withhold judgment, antayin itong resulta ng 2016. Dahil po, ang isa ring maaari nating banggitin, totoo, dapat magtipid tayo sa pera ng bayan. You must be good stewards of government assets. That said, however, there is really no price for credible election because election is the foundation stone of a democracy. So kung makatipid ka ng 5 billion pero palpak ang election, walang kwenta rin po. Kahit gumastos ka halimbawa ng malaki, successful ang election, provided yung gastos na malaki ay talagang dapat at kailangan, I think it will be worth the effort. Pero kailangan lang naman ho siguro yung tamang hindi Tamang naman paraan. hindi naman ho siguro pagtitipid o pagbabawas yung kung nagawa natin yung dapat natin gawin, di ba? Yeah. Pero ganun ba talaga kalakas sa inyo ang Smartmatic? Hindi po malakas ang Hindi ba palakasan na nangyayari dito na parang, uy, itong Smartmatic yata. Kagaya nga nasabi namin nun, kinakantsawan ko nga si Director Jimenez noong na parang na-disqualify daw yung Smartmatic. Sabi ko, para naman yata ang dito to yung, parang kunyari lang yata yung disqualify na yan para later on, walang masabi. Pero at the end of the day, ang mananalo pa rin Smartmatic at ngayon nga ay ganyan ang nangyayari. Ang masasagot ko po diyan, I can speak for myself only. Hindi malakas ang Smartmatic sa akin po, Kuya Daniel. I batted and insisted for public bidding. In my resolution, in my signature on the list of the new machines, I pointed out that we should make use of a local system already, yung tapat. Okay. And all my other colleagues, hindi rin malakas sa kanila ang Smartmatic sa aking pananaw dahil ang Smartmatic nagwawagi palagi sa bidding dahil sila ang nakakatupad sa requirements ng bidding. Sir, pwede naman din mangyari kasi na halimbawa, Tailor-made? yung, di ba, parang kayo naman gumagawa ng terms of reference. Terms of tama po yun. Di pwede naman na ilalapat lang ninyo sa kanila para sila ang mga mananalo. Well, mahirap po ako Siyempre, pagka gusto, may paraan, di ba? That's a possibility. Kasi sir, tignan nyo, ang lumalabas, ang napanalunan na ng Smartmatic, halos lahat na di ba? Yung 1 billion, tapos sumunod ka agad yung meron na naman. Totoo ho ba na pati yung printing ng balota ay Smartmatic pa rin? Nakabundle kasi po. Nakabundle, nakasama sa list yung printing ng ballots. So, hindi ho ba tayo, wala ho ba tayo? Yung EMS, yung Election Management System, kasama po yun doon sa bid amount. Pero hindi ho ba pwede naman ipa-exclude yun? Wala ba tayong constitutional question dyan? Dahil hindi ho ba dapat NPO ang magpiprint niyan? NPO po ang magpiprint. Hindi, NPO magpiprint, pero ang gagawa, kumbaga parang iti-take over lang ng Smartmatic yung operation sa NPO para medyo para disimulado. Hindi po. NPO ang magpiprint ng ating official ballots under the direct supervision of the COMELEC. Although yung mga materyales, yung ballot paper, yung mga peripherals, yung ballot boxes, kasama doon sa bagong makina. Yun nga ho, hindi ho ba problematic tayo doon? Hindi ba dapat na yun ay sa NPO mismo? Bakit po natin ibinandel? Dahil po, sa pagkaalam ko lang, there might be other reasons. Sa pagkaalam ko lang, sa abot ng aking review of the records, dahil bago lang ako sa COMELEC mo, 1 year pa lang ako diyan. Nung mga previous election,
na hindi binandle sa Smartmatic, Na hindi nababasa. mayroon po yung tinatawag nating lumabas na digital lines. Nakatakot-takot namang batikos na tinanggap ang Comelec. Bakit ganon ang kalabasan ng PICOS? Parang defective. Nung tiningnan ang election sa 2010, walang digital lines dahil Smartmatic ang in charge doon sa ballot paper. Sa paggawa. Pero hindi Nagkaroon tayo ng digital lines. Yung sinasabi maraming boto hindi nabilang dahil may mga linya lumalabas, nasira, naging invalid yung ballot in 2013. But you're a lawyer, sir. Yun ho ba ay constitutional ba na ito ay ang hindi NPO ang mag-i-in charge dito? NPO po ang in charge, sa pagkaalam ko. No, pero halimbawa nga ho, kung kagaya nun, sinasabi po ninyo na kasama sa bundle yan ng Smartmatic eh. Yung mga supplies, Oo nga ho. yung peripherals kung tawagin. Oo nga ho. Tsaka syempre, sila din ho ang mag-provide. Kasi sinabi nyo, nakabundle na po yan eh. Dahil with due respect to the NPO, I'm not too sure. Hindi naman mahirap magsalita ng ng what you call this. It's hard to be making a very final statement. But my impression is, NPO may not have the technical capability to supply the quality paper that we need for our ballot. No, but you should have checked that, hindi po ba? Dahil dapat sila yan eh. Mayroon pong steering committee na tumututok. So the findings po ay... tumututok diyan. Oho. So ang findings po nila, technically incapable ang NPO? Capable to print. Pero yung mga papel po na gagamitin, dapat hindi galing dito local. No, but cannot that be panibagong ano naman ho na NPO ang magiging in charge? Ang mag-i-import? Okay, ang NPO ho ang in charge dapat doon, hindi ba? Kasi kapag mas madaling i-manipulate kung sa akin galing lahat. Mayroon tayong tumututok po diyan na pero kaya nga ho, wala ho ba itong... Printing committee, Yes. steering committee, commissioner in charge of printing, lahat po yan. May mga safeguards. So, wala ho kayong worry dito na ito'y questionin dahil na maaaring sabihin na dapat sa NPO yan, ito sinasabi ng batas, parang nagkaroon na ngayon ng another point to beg a question. Napakadami po tayong mga NGOs at mga concerned organizations na agad-agad hindi lang bumabatikos but they take legal steps and I admire them for that. Maraming nagpipetition sa Supreme Court. Pero tungkol sa printing po, Kuya Daniel, wala. Wala pa. I take that to mean na hindi controversial itong printing issue, although I read the comments of Senator Marcos on that. I think he will look into the matter. So, maaaring ito naman ang kasunod na harapin ninyo kung sakasakali. Well, another thing, sir, napanood ko kasi yung pakikipagbalitaktakan ng ilan sa mga commissioners natin na tungkol dito sa sinasabing intelligence report. Magkano ho ba ang madadagdag ngayon sa ating cost, kung meron man, o wala ba itong additional cost sa atin na malipat from China to Taiwan, itong ating mga pagmamanufacture na kinukuha natin sa Smartmatic dahil doon sa pangamba na maisabotahe ng China di umano ang 2016 elections? Ang commissioner in charge sa manufacturing ay si Commissioner Christian Robert Lim. Kaapelido ko po. At sa kanya nanggaling itong statement na yon. Statement na yan. At sinabi niya kahapon sa amin sinabi niya sa GOCC, yung committee ni Senator Pimentel na tumututok sa halalan, na walang cost. Smartmatic has agreed Nasa kanila. To transfer the manufacturing from Zhongzhou, China to Taiwan at their own cost, without cost to the Comelec. Kasi I sabi will nila, have that validated. Personally, I would want that validated, and I will insist on a written commitment of the Smartmatic. of Smartmatic. Dahil mahirap
sabihin lang, halimbawa, verbally. Boka-boka lang. O, boka-boka. Pagkatapos sabihin na hindi namin muna i-deliver, napakataas ng aming Yes, cost. So, singilin na naman tayo. We should anticipate that. Pero nagpalabas na ho din kasi sila ng statement na may additional cost sa kanila yung transfer, ang Smartmatic, hindi po ba? Ayun ang dapat busisihin natin sa NBank meeting sa Tuesday. Dahil para sa akin, dapat walang additional cost yan. O dapat walang additional cost dahil contract negotiation at sabi ni Commissioner Robert, pumayag ang Smartmatic, ililipat sa Taiwan. Nagkaroon nga ng counting problema, yung komentaryo ngayon dahil doon sa intelligence report. Yes, and precisely, kasi ho ang mangyayari, Chinese to Chinese din naman eh. Well, hindi natin kalaban po ang Taiwan. Okay. Kalaban natin ang China. In the sense na kinukuha ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. But were you consulted? That said, meron silang axe to grind against us. yes, I was not aware of any intelligence report personally. Okay, so were you not consulted about that intelligence report that he received from whoever it is that he got it from? Ang nangyari, Kuya Daniel, and I think in the spirit of transparency, I can relate to you what we have discussed in the NBank. Nung nanalo po ang Smartmatic, na sila na ang mag-supply nitong 93,000 new voting machines. At sinabi nila, tinanong namin, saan gagawin itong bagong machines? China. Agad-agad, as everyone in the NBank was very concerned. Dahil sabi namin, Problema tayo yan. baka may national security issue diyan. Mayroon tayong dispute with China on the West Philippine Sea. At malapit na ilalabas ng arbitration body sa Geneva yung arbitration case ng Pilipinas against China. Kung doon gagawin yan, kung halimbawa pigilan ng China magkaroon ng mga strike or magkaroon ng mga trade embargo, hindi ma-deliver ang machine. It was only up to that extent. We were expressing privately our Concern, yung, misgivings or concerns. Okay. And it ended there. But never, that intelligence report was raised. I was not privy to any intelligence So it report. is only heard Commissioner Christian Lim who is privy to that. Is that the case, sir? Maybe other members also, I really cannot Yes. say. But, Pero ako po, I can speak only for myself. I heard, honestly, I heard of the intelligence report, so-called, for the first time during our Committee on Suffrage hearing before Congressman Castro 2 days ago. Yeah, but just the same, sir, hindi ho ba prudence dictate na kung sakasakali man na ang concern natin is transparency, they could have verified it with the AFP or kung saan ang galing yun. Kasi ngayon, idinideny na ho ng AFP at sinasabi nila, wala naman kaming ganyang intelligence report na natatanggap. Kuya Daniel, tungkol sa bagay na yan, dahil another fellow commissioner is involved, kung mabutihin ninyo po, hindi ako kukomento dahil ayaw ko magsalita ng... Okay, sir. I respect that. But what I will ask you now is, ano ho ba ang inyong procedure sa mga ganitong situation? Halimbawa po, kayo, dapat alam naman ninyo siguro yung procedure. Nakatanggap po kayo. Kayo na lang ho ang aking babanggitin. Nakatanggap kayo ng intelligence report. Okay, fine. Alam ninyo na kung ano na ho ang gagawin dyan dapat. Ano ho ang sinasabi ng inyong regulasyon? Ano ba ang dapat na gawin dyan? Kailangan ho bang magbatay kaagad ng isang aksyon dahil sa intelligence report na inyo natang... Okay, palipat natin sa Taiwan dahil ito ay may natanggap akong intelligence report. Or meron ho bang sinasabi ang inyong regulasyon sa COMELEC as a commissioner kung anong aksyon ang dapat ninyong gagawin dyan? I'll be very honest with you, Kuya Daniel. Wala kaming regulasyon on intelligence reports.
Okay. As far as I know, there are no rules governing intelligence reports. Having said that, personally, we should act according to our own circumspection or prudence and discretion. Kung ako po yon, halimbawa ako yon, ang nakatanggap ng intelligence report, I will recommend to the NBank proper action, preemptive action, anticipating that the report might be true. Because it is always better to err on the side of caution. So tama po, when the report was received, agad-agad nag-negotiate at Smartmatic, Okay. ilipat yan sa Taiwan. Ayaw ng Smartmatic, pinilit ang Smartmatic. Tama po yun. However, the matter of publicizing the report, which was a raw report, maraming issues po diyan. First, Maraming conflict. maraming mga issues ang dapat resolbahin. Una, dapat ba COMELEC ang mag-publicize? Pangalawa, kailangan ba i-verify muna natin kung totoo o hindi? Pangatlo, lalala ba ang sitwasyon natin with China o hindi? Those are some concerns. Hindi po ako nagkikriticize sa aking kasamahan. Sinusuportahan namin po siya. At sinasabi namin, So, sinusuportahan ninyo yung pagsusuri namin sa NBank, No, are you na pinag-usapan namin, excuse me po, pinag-usapan namin yung possible national security implications kung i-manufacture yan sa China. But, sir, you are all lawyers ho ba kayo doon sa ano? Oh, nagkataon ngayon. Puro lawyers po Puro kayo, abogado no? Diba? po. Kaya nga magulo. But siyempre, iba-iba ng opinion. But what I am saying is, as a lawyer, hindi ho ba ang initial na reaction dapat ng isang lawyer? Ako hindi ako abogado. Pero kahit papaano, marami po tayong kaibigan at nakakasamang abogado. Ang initial na reaction ng isang lawyer, pag nakakuha siya ng raw information, is to verify. Tama ho ba yun? So, hindi ho ito binerify? I really do not know. Kasi kung verify ho ito, bakit sinasabi ngayon noong nasa AFP na wala kaming ganyang report? Dahil dapat na kung ang una mong pagbe-verifyanan, yung AFP dahil ganun yung sinasabi nyo intelligence report. Aside from that, verification, tama din yung sinasabi ninyo na yung bang pagpapublicize nito, kasi pwede kayong umakto without saying na ito ang naging basis, one of the basis na ginamit ninyo para kayo mag-decide na ipalipat yung manufacturing. Dahil it will actually parang binulabog mo ho yung ano ng mga pulot-pukyutan, 'di ba? Dahil parang gagawa tayo ng malaking problema. And now you're telling me you are supporting your colleague doon sa isang pagkakamali na gano'n na ipinablicize yung isang bagay na hindi naman dapat. Ganito po, magpaliwanag po ako, Kuya Daniel. Sinusuportahan namin siya dahil pinag-usapan namin yung national security concerns kung ang manufacturing sa China. At kami lahat ay parang abala. At nag-iisip na kung ano-anong mga paraan, magpadala ng inspector doon, magpadala ng mga security people doon, titira doon ang mga taga-COMELEC o sa manufacturing compound, titingnan kung paano talaga ang mga security protocols. We support him because we discuss it in the NBank, itong concern na ito. We also support Commissioner Christian Robert Lim because he was, in all fairness to him, ang dami kasing bumabatikos, Kuya Daniel, sa COMELEC. Lalo na kay Commissioner Robert Lim dahil siya ang chairman nitong Committee on Manufacturing. Kung maka-attend kayo ng mga JECOC, yung Joint Oversight Congressional Committee hearings under Senator Coco Pimentel, napakadaming NGOs dyan. Left and right, paulit-ulit, pabalik-balik, lahat. Halos kada hearing, binabatikos ang COMELEC kung ano-ano, lalo na sa time ni Chairman Brillantes, personal pa ang sagutan diyan. So I think, honestly, that Commissioner Robert Lim was unduly under pressure and his reaction was to be transparent in all things. And that spirit of transparency
somehow led him to divulge it the way he did it. No, pero sir, So kung intindihin natin yung pressure niya from all these NGOs, dahil kung hindi siya transparent, sabihin, bakit ka nagtatago ng mga data na yan? Hindi ka nagle-level up sa amin. So this time around, he also wanted to be very, very transparent even on a national security issue, which you say, and I agree with you, sana na-verify muna. kasi sir, transparency is different from prudence. I understand, sir. Di ba? So, I understand, sir. ang sa akin, kaya nga ako tinatanong ko kayo, kung kayo ang tatanungin ngayon, are you supporting Commissioner Lim doon sa ginawa niya na pag-divulge nito without even verifying it, without even actually... Tsaka kasi ang positioning niya, nung napanood ko siya, sabi niya, ano problema nyo? Gusto nyo maging transparent eh. Pagka nagiging transparent, kaya sinabi ko yan, ano problema nyo? Parang, ano ba problema mo? Do you support him with that? Well, ang masasabi ko lang, Kuya Daniel, kung ako ang nakatanggap ng intelligence report na yon, I might have acted differently with due respect. But supporting or not supporting, kung maari po sa NBank na lang po yan. Mahirap ako magbitiw ng salita na ikakasama ng loob ng kasamahan natin. Very well said, sir. At least sinabi naman ninyo, kung kayo ang nakatanggap nun, iba ang gagawin ninyo. So that means you're not in support of what he did. Yeah. Maraming salamat po. Thank you so much for being with us. Hope na babalik kayo dito pagka Thank you, Kuya pag may Daniel. mga announcements, alam naman ho ninyo that we are very supportive of whatever information dissemination that you need to do. Sana po maanyayahan nyo ako uli, hindi dahil sa gusto ko mailagay sa TV, nalimutan ko po i-discuss yung aking pet project. Please. We Overseas still have voting. time. Overseas Opo. voting. We still have time, sir. Ano bang... Ako po ang commissioner in charge ng overseas Yes. voting. Oo. Mayroon tayo pong 1,300,000 registered voters Okay. out of a potential number of registrants of 8,500,000 OFWs abroad. Ang ating mga kababayan, mga kapatid na registered voters, kung minsan nagrereklamo, hindi sila pinapakinggan, binabaliwala sila, sila'y modern day heroes. Ang masasabi ko sa kanila, now is the time for your voice to be heard. Lumahok sa halalan, parehistro, but more than that, bumoto po sa 2016 election. Ang election period nila ay isang buwan. Okay. From Haba-haba. April 9 to May 9. April 9 to May 9. Kami po at DFA at mga ibang opisina like the Commission on Filipinos Overseas, sinisikap talaga po namin makaparehistro sila at makaboto. Magdadala tayo ng mga voting machine sa mga barko. Mayroon tayong akyat barko program. Hindi okay. akyat bahay. Hindi akyat bahay. Akyat barko. Magdadala ng machines sa mga... So, mga yung mga seafarers, pwede pala sa sila. mga established ports na medyo matagal-tagal sila naka-station, Yokohama, Norway, Singapore, Hong Kong, lahat po sila. So sa mga kababayan natin, mga kamag-anak ko diyan sa mga OFWs o mga naninirahan abroad, bumoto po kayo. Pakita natin, mahal natin ang ating inang bayan. No one can love the Philippines more than the Filipino. Exactly. And for that matter, no one loves the Philippines except the Filipino. Pero meron ho ba daw nga panukala din po na yung mga mall sa abroad pwede din ibukas for registration ng Kung OFW? papayag ang kanilang mga mayari, So meron po bang move tayo to do that now? that has not been discussed in the NBank. Okay. So wala pa pong mga ganito. And even this voting in the malls, we have not officially approved that. Personally, I have some concerns on that. Okay. So pero nag-iikot pa rin ho yung mga ano natin mga Yung registration po, maganda sa mall. Satellite registration sa mall, walang problema. So yun. yung registration po natin sa overseas, meron ba tayong ganon? Sa malls, wala pa rin. wala pa po. But are you pushing for that as well? Well, Yung registration po. Up to October 31 na lang, we are pressed Medyo for time. kulang na sa ano. Baka hindi na realistic. But we are exploring that. Yesterday, I met with the Executive Director of the Commission on Filipino Overseas. Ang tinututukan natin ngayon yung
yung partnering with the Filipino overseas, Filipino organizations abroad. Yes. Kasi ako, nag-iikot din po ako abroad. And maganda. one of the things na isinasama ko doon sa campaign ko is the registration. Maganda. As a matter of fact, we're helping also the mga embassies po to put a satellite registration sa iba-ibang mga lugar. Salamat po sa... Baka po one of these days we can work together yes, as well. yes, sir. Yes, sir. So, out of the, how many overseas Filipino workers po tayo meron? Worldwide, 8,500,000 as of a 8,500,000. certain date. Ilan na po ang nakarehistro 1,500,000. Wow. So, ang laki pa. Ang laki pa. Ang laki pa ng kulang. And more importantly, sir, registration will not translate into votes. Exactly, Mas importante exactly. yung bumoto sila. Bumoto. In 2013, 16% lang ang bumoto. No, but the problem there is they cannot vote if they will not register. So Tama. rehistro muna po dapat. Rehistro. And up to when, sir, yung sa OFW nga ulit Ang registration tulad din po sa atin, October 31. Wala na ba tayong pwedeng maging extension for that? Wala Kasi na mga dahil OFW, sir? Mag-iimprenta tayo ng balot. Okay. Buboto rin sila sa party list. So yes. mag-iimprenta ng balot kung hahabaan natin yung registration. October pa naman yan eh. Move forward din yung mga filing ng COC. Naka-timeline na po lahat eh. Because this registration started more than a year ago. But napapanood naman ho tayo worldwide at we are also being monitored sa 1,360 satellite monitoring centers natin. And this program po ay can reach ang buong mundo naman dahil meron ho tayong mga satellite stations din sa iba-ibang countries. And we are helping you out with the dissemination as we go around din po. Last time I was in Australia and one of the things that I also promoted there is yung pong registration ng ating Maraming mga salamat kababayan. talaga po. Thank you so much, sir. Thank you so much po. Thank you. Commissioner Arthur Lim ng Commission on Elections dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.